Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 23, 2025. Sa araw na ito, Abril 23, inaanyayahan ka ng universo na tuklasin ang lalim ng iyong damdamin, isang paanyayang tila kasabay ng mga alon sa dagat na sumasalamin sa iyong likas na kalikasan bilang isang Cancer. Habang unti-unting lumilipas ang araw, maging maingat sa mga damdaming tila malamig o malayo, sapagkat maaaring magdulot ito ng mga munting alon sa iyong mga iniisip at kilos. Ang mga sandaling ito ng tila paglayo o pag-iisa ay hindi palatandaan ng kahinaan, kundi paanyaya upang mas lalong tuklasin ang sarili. Sa mga panahong ganito, mahalagang pagnilayan kung saan ka nanggagaling, kung ano ang mga bumabagabag sa iyong puso, at paano mo maisusulong ang iyong kapakanan sa pamamagitan ng mas malalim na pangunawa sa iyong damdamin. Ito rin ay isang paalala na may kayamanan sa katahimikan, kayamanang di material kundi kayamanang espiritual at emosyonal. Ang iyong emosyon ngayon ay parang tubig na dahan-dahang gumagalaw, ngunit may lalim at puwersang kayang bumalot sa buong paligid. Sa kabila ng tila panlabas na katahimikan, may mga damdaming humuhugot mula sa iyong nakaraan, mga alaala, at mga pangarap na dati mong itinabi. Hayaan mong ang araw na ito ay maging panahon ng introspeksyon, ng tahimik ngunit makapangyarihang paglalakbay paloob. Tanungin ang sarili, ano ang tunay kong nararamdaman? Ano ang kailangan kong pakawalan? Ano ang dapat kong yakapin? Ito ang mga tanong na magbubukas ng mas malawak na pag-unawa sa sarili at magiging susi sa susunod mong hakbang sa buhay. Dahil sa enerhiya ng Pisces, nakalapit sa iyo pagdating sa emosyonal at malikhaing larangan, lalong lalakas ang iyong likas na kakayahang maging malikhain at makiramdam. Ang iyong intuition ay tila gabay ng buwan, banayad ngunit matibay. Huwag mo itong baliwalain. Sa bawat kumpas ng iyong puso may mensahe. Sa bawat saglit na tahimik mong pinipili ang sarili, may panibagong lakas na bumubuo sa iyo. Ipagkatiwala mo ang araw na ito sa iyong instinct, kung saan ka hinihila ng loob mo, doon ka muna manatili. Maaari kang makakita ng inspirasyon sa mga bagay na dati mong hindi binibigyang pansin, ang pagbagsak ng dahon, ang mga alon sa ilog, o ang tingin ng isang estrangherong tila may mensaheng hatid. Ang araw na ito ay hindi tungkol sa pagsunod sa lohika, kundi sa pagsunod sa puso. Sa paraang malikhaing pagpapahayag, makakahanap ka ng pagpapalaya. Subukan mong magsulat ng mga damdaming hindi mo masabi sa iba. Gamitin ang pintura, musika, sayaw, o kahit simpleng paglalakad habang iniisip ang mga pangarap mo. Hindi kailangang maging perpekto ang output, ang mahalaga ay ang proseso ng paglalabas ng iyong emosyon. Ito ang daan para gumaan ang iyong dibdib, para mas madama mo ang koneksyon sa iyong sarili at sa mundo. Ang iyong malikhaing diwa ay hindi lamang para sa sining, ito ay para rin sa paghilom. Sa tuwing ikaw ay lumilikha, ikaw ay nagpapagaling. Habang ginagalugad mo ang emosyonal na dagat na ito, may napakagandang pagkakataon na dumating upang ikaw ay magbigay ng iyong oras at lakas sa mga adhikaing malapit sa iyong puso. Ang pagtulong sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, ay hindi lamang gawain ng kabutihan, kundi isang sagradong akto ng pagkakaisa. Sa simpleng pagbibigay ng oras, pakikinig, o pagtulong, nakabubuo ka ng tulay sa pagitan mo at ng mas malaking komunidad. Minsan, sa pagtulong sa iba, mas naiintindihan mo ang sarili. Napagtatanto mong hindi ka nag-iisa sa iyong mga pakikibaka. Ang koneksyon ay nagpapalalim sa empatya mo, at ito rin ang nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng iyong presensya sa mundo. Ang pagkilos na may kabutihan at layunin ay hindi kailanman nawawala ng saysay. Sa katunayan, sa araw na ito, mas lalo mong mararamdaman ang fulfillment kapag ikaw ay nakapagbigay, kahit sa simpleng paraan. Magboluntaryo. Mag-alok ng tulong. Makinig sa isang kaibigang nangangailangan. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang makatutulong sa iba, kundi magpapalalim din ng iyong sariling pakiramdam ng layunin. Isipin mong ikaw ay bahagi ng mas malawak na daloy ng kabutihan sa mundo. Sa bawat kabutihang ginagawa mo, may alon ng positibong enerhiya na bumabalik sa iyo, hindi sa parehong anyo, ngunit sa anyong mas makahulugan at mas malalim. Habang patuloy ang ikot ng mundo,
alalahanin mong ayos lang na maramdaman mo ang pagiging pabago-bago ng iyong damdamin. Hindi ka laging kailangang maging matatag. Ang pagyakap sa iyong pagiging emosyonal ay hindi kapintasan kundi lakas, isang paalala na ikaw ay buhay at may pusong marunong magmahal. Gamitin ang kapayapaang dulot ng likas na agos ng Pisces upang pagaanin ang anumang bigat ng kalooban. Hayaan mong ang malikhaing enerhiya ay maging silungan mo. Sa gitna ng pagbabago at hindi katiyakan, mahahanap mo pa rin ang katahimikan sa loob mo kung patuloy kang magtiwala sa sarili mong kakayahang magmahal, makinig at magpagaling. Ngayong araw, bigyang pansin ang mga aspeto ng buhay na nangangailangan ng higit na atensyon, ang iyong emosyonal na kalusugan, ang iyong relasyon sa pamilya at mga mahal sa buhay, at ang mga personal mong pangarap na baka matagal mo nang isinantabi. Isa-isahin mong tuklasin kung alin sa mga ito ang humihingi ng iyong presensya. Baka oras na upang makipag-usap sa isang kapamilyang matagal mong hindi nakausap, o baka oras na upang bigyan mo ng lakas ng loob ang sarili mong bumalik sa isang pangarap na dati mong iniwan. Ang araw na ito ay perpekto para sa pagbabalik loob, pagsasara ng sugat, at paglalatag ng bagong simula. Maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul na malalim, kulay ng dagat na sumasagisag sa kapayapaan, lalim ng damdamin, at espiritual na paglalakbay. Magsuot ng ganitong kulay upang madama ang kapanatagan at mas madaling makakonekta sa iyong intuition. Ang maswerteng numero ay 11, 23, at 32, mga numerong may koneksyon sa pagbabago, inspirasyon, at balanse. Ang maswerteng gawain ay tahimik na pagmumuni-muni sa kalikasan o paglalakad ng mag-isa upang makinig sa sarili. Maaari ka ring mag-journal o gumugol ng oras sa isang simpleng aktibidad na nagpapatahimik ng isip, katulad ng pag-aayos ng tanim, paglilinis ng paligid, o simpleng pag-upo at paghinga ng malalim. Bilang payo para sa araw na ito, huwag mong itago ang nararamdaman mo. Huwag mong piliting maging maayos kung hindi naman. Yakapin ang kalungkutan kung ito ang nararamdaman mo at huwag kang matakot na humingi ng tulong. May kagandahan sa pagiging totoo. Sa iyong katapatan sa sarili, natatagpuan mo ang tunay na lakas. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging totoo. At sa pagiging totoo, ikaw ay magiging inspirasyon sa iba. Sa pagtatapos ng araw, pasalamatan mo ang sarili mo. Sa bawat sandali ng katahimikan, sa bawat luha na iyong pinunasan, sa bawat meeting kahit pilit ay iyong pinili, lahat ng ito ay patunay ng iyong katatagan. Ang paglalakbay ay hindi laging madali, pero ang bawat hakbang ay mahalaga. Sa araw na ito, yakapin mo ang lahat ng nangyari, mabuti man o mahirap, sapagkat lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na larawan ng iyong pag-unlad. Hanggang sa susunod na pagsikat ng araw, dalhin mo ang mga aral ng araw na ito sa puso mo. Patuloy mong pangalagaan ang iyong damdamin, yakapin ang pagiging malikhain, at manatiling tapat sa sarili. Dahil sa huli, sa mundo ng pagbabago, ikaw ang tanging tahanang hindi ka kailanman iwan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo